Hello mga kasinsin, magandang gabi, magandang umaga, kung saan sulok man kayo ng bansa, saan man kayong bansa, mag-ingat kayo dyan, sana okay lang ang mga kalusugan ninyo, ayun ang dapat nyong ingatan, okay? Mga kasinsin, ang topic natin ngayon is about sa itatalakayin natin yung mga nagko-question doon regarding sa kung paano daw mag-apply. Okay, at saka ang ipaano ko lang pala, isingit ko rin ito na mayroong nagtanong kasing isa doon na kung may lalaki ba na na pwedeng mag-apply dito sa Singapore, kung mayroon ba kaming hiring. Para sa kaalaman nyo muna is yung kami ay naka-focus muna sa domestic helper. Mayroong mga dito, may mga company na naghahanap ng mga skilled worker, ganon. Pwede naman kayong apply, mag-search sa mga At saka yung affiliate namin diyan sa Pilipinas, marami din silang mga ibang bansa na pwede nyong ma-applyan kung ayaw nyo ng Singapore. Pero ako, naka-base lang ako talaga sa Singapore at dito, Singapore lang ang, bound for Singapore lang ang pinapapunta ko. Okay, guys, balik tayo doon sa nag-ask ng question kung paano mag-apply as a domestic helper. Una, ang edad ng kinukuha namin is 24 to 38, 40, pwede pa, 42, 43 po pwede pa rin. Basta ex-abroad sila, yung nakapag-work na nag-work sa iba, nakapag-work sa ibang bansa na mga recent lang, ganon. Pero pagka yung mga fresh, siguro mga 24 to 35, 36 po pwede pa, ganon. So, yun lang, kailangan may passport, ganun. Sa mga nasa probinsya na hindi pwede makapag-travel sa Manila, ang gagawin nyo lang is i-PM nyo ako, bibigyan ko kayo ng form na fill up nyo lang doon, yung mga details nyo, complete details nyo, mga experience nyo. Ang importante is yung ilagay nyo yung mga experience nyo. Kung halimbawa nag-ex-abroad kayo, nagtrabaho kayo sa ibang bansa, ilagay nyo doon kung ano yung work nyo mismo, anong domestic helper, pero ano ba yung trabaho mo doon, nag-alaga ka ba ng bata, nag-alaga ka ba ng matanda, ilang taon yung bata, ilang taon yung matanda, ganon. Tapos ilan kayong helper sa loob ng bahay, mga ganon yung mga gustong mga biodata na mga details sa biodata ang gusto ng mga employer. So, simple lang. Tapos kung natakot kayo sa aso, mga ganon, pwede nyo ring ilagay doon para basta details kayo, ganon. Tapos, ang sunod is kailangan may passport kayo. So, pare-reportin ko kayo sa affiliate namin dyan sa Maynila pagka mayroon ng amo na naka-confirm sa inyo. Pero, ang una is yung pag once na na-select yung biodata nyo, i-interviewin kayo through WhatsApp video call. So, pag nagustuhan kayo, ayun na, i-confirm ka na, sisend na namin yung GO, papupuntahin na kayo ng affiliate namin, yung tatawagan na kayo at para mag-report. So, kailangan may passport talaga kayo, passport ang kailangan, no? Kasi mahirap pag walang passport. Kasi ang processing sa Singapore is very fast lang. Pag once na na-confirm kayo, automatic i-apply na ang visa nyo. Okay? So, next is yung pagka yung sa mga Maynila lang, hindi ko na kailangang i-send yung form na pipilapan nyo, kundi pare-reportin ko na kayo diretso doon, tapos mag-register kayo. Free ang registration, walang bayad. Ang gagawin nyo lang is pumunta lang kayo doon, ganon. Tapos, ang medical free din siya. TESDA lang yata ang babayaran nyo pagka yung mga first timer, ganon na yung mga ex-abroad din na ang infosheet ay hindi household worker, hindi rin po pwede, kailangan nyo rin mag-TESDA uli. Okay? Then, another thing is yung kailangan ready kayo, handa kayo ng
sumabak sa mga ano dito sa Singapore. Kasi ang Singapore hindi naman safe siya na country, pero ang mga employer dito is more sa cleanliness, more on sa ano magaling sa mag-alaga sa bata. Yung mga ganon. So siguro guys, nasagot ko na din yung nagtanong ng ano, kung mayroon man akong na hindi natalakay, hindi nasagot sa ano nyo, magkaas lang kayo at sasagutin ko sa next video natin. So yun lang, basta ang gagawin nyo is maghanda lang kayo, ready lang kayo, okay? So guys, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa magsa-subscribe pa. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ingat kayo palagi. God bless. Bye!